Ano ang bokasyon mo? Mapagpalang araw ng Lunes, kapanalig. Kapistahan po ngayon nina San Simon at San Judas Tadeo, mga apostol. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan po natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Umakyat si Jesus sa bundok para manalangin at magpalipas ng magdamag sa pagdarasal sa Diyos. Nang nag-umaga na, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro, si Andres na kapatid nito, si Jaime, si Juan, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Jaimeng anak ni Alfeo, si Simon na tinaguriang Selota, si Judas na kamag-anak ni Jaime, at si Judas Iscariote na naging tagapagkanulo. Pagkababa kasama nila, tumigil si Jesus sa isang patag na lugar. Naroon ang maraming alagad niya at napakarami ring tao mula sa buong Judea at Jerusalem at mula sa baybaying dako ng Tiro at Sidon ang dumating para makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Gumaling din ang mga pinahihirapan ng masasamang espiritu, kaya't sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya dahil may kapangyarihang lumalabas sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Bokasyon, salitang Latin na nangangahulugang tawag mula sa Diyos. Dapat nating maunawaan na ang tawag ay hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Yes, you heard it right. Para sa lahat. Ibig sabihin, ikaw na nanonood ay may tawag din. May bokasyon. Ikaw na may asawa. Ikaw na single. Ikaw na may work sa isang opisina. Ikaw na teacher. Ikaw na may anak na 12. Ikaw na nagtitinda sa palengke. Ikaw, ako, tayong lahat ay may bokasyon, may tawag. Tandaan, ang unang tawag ay mabuhay muna. Kaya nga ayaw ng simbahan ng abortion. Pumipigil kasi ito sa tawag na mabuhay. Kasama sa tawag, ang gabay ng simbahan at magulang ng ninong at ninang upang mabuhay ng may kabanalan. Ang salitang banal or being sacred ay galing sa salitang Hebreo na kadosh. Ang ibig sabihin ay holy, set apart, o ganap na inihiwalay. Hindi inihiwalay dahil sa pagiging pasaway, kundi sa pagsunod sa kalooban ng Diyos na maging mabuti. Ito ang sinikap na gawin ng 2 apostol na may kapistahan ngayon, sina Simon the Zealot and Judas Thaddeus. Hanggang sa huling hininga ng kanilang buhay ay sinunod nila ang tawag ng Diyos. Namatay si St. Jude matapos bugbugin at pugutan ng ulo. May 2 tradisyon na nagsasabing namatay si Simon dahil nilegari sa 2 ang kanyang katawan at ang isa naman ay payapa siyang namatay sa Edessa. Pinag-isa ang kanilang kapistahan dahil pareho silang pinadala at nagpahayag ng ebanghelyo sa Mesopotamia at Persia. Mahirap ang mabuhay ng may kabanalan. Maliban sa may krus tayong pinapasan, ay mayalakas din ang tukso. Sa mga pagkakataong nadadapa tayo, bumangon tayo agad. Lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Naghihintay siya at nagpapatawad at nagpapaalala kung gaano niya tayo kamahal. Manalangin tayo. Panginoon, sa kapistahan ni na Apostol San Simon at San Judas Tadeo, ipinapaalala mo sa amin na kami ay tinatawag mo. Salamat po sa tiwala at pagmamahal. Naway makasunod kami sa iyo ng may kabanalan sa kabila ng aming mga kahinaan. Amen. Mga kapanalig, suportahan po ninyo ang aming misyon. Subscribe, like, and follow Paulines sa aming social media accounts. Tulungan niyo po kaming maipagpatuloy ang programang ito
at ipadala ang inyong donasyon sa aming donations channels. Kasama pong lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin sa ating mahal na Inang Maria. O mahal na Birhen ng Santo Rosario, pakinggan mo po ang aming mga kahilingan. Sa bawat panalangin namin sa mga butil ng Santo Rosario, madama nawa namin ang iyong makainang pagmamahal at pag-aaruga. Inilalapit po namin sa iyo ang aming kahinaan, kasalanan at kakulangan, ang aming mga suliranin, sakit at kalumbayan. Umaasang ang lahat ay idudulog mo sa iyong anak na si Jesus. Ipagkaloob mo nawa sa amin ang kapayapaan, katarungan at kasaganaan. Amen.